All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome po dito sa another episode ng Simply Tokis Vlog. No, ating pong pag-uusapan mga kababayan, tayo magbibigay ng maiksing komento, opinyon at reaksyon sa mga maiinit na usaping pangpolitika sa ating bansa. So pag-usapan natin dito yung mga Senado po yumuko sa utos ng Korte Suprema. Okay, so sabi nila igalang daw ang Korte Suprema. Kung ano man po ang desisyon ng Korte Suprema, igalang po. Okay, so ginalang nila at sila po ay nagmistulang mga tuta ng sa judiciary. At ganun din, yung hari ng Senado ay binatikos, binakbakan niya, chinastize niya po, pinagalitan niya ang mga dating Supreme Court retired justices. So, ayan, kasi siya po ang hari ng Senado. Ano kaya ang magiging sagot dyan ng mga retired justices, no? Associate Justice at Supreme Court Justice. Nakakahiya po kayo pag hindi nyo sasagutin si Escudero dito. Biruin nyo, no? Isang hari ng Senado, naging Diyos sa Senado, sa bagay, pinapagalitan niya. Wala kayo ngayon, ako ngayon ang hari dito. Okay, shout out po lahat sa inyo, and may God bless us all. So dito po, ayan po yung mga senador na bumoto ng yes, no at abstain. So 19 po ang bumoto para i-archive, isantabi muna ang impeachment case laban sa tukmol ninyong VP Sara Duterte. Yung mga magkakapatid, Cayetano siblings, Estrada Ejercito, Tulfo, Villar, yan. Sama-sama sila dyan. No? Tandaan nyo na po yan. No? Ako po, nawalan po ako na ng respeto kay Erwin Tulfo. Sabi ko nga dyan, ako po'y sumasaludo sa kanya na sinasabi niyang ituloy na natin ito kung ano-ano pa ang pinagsasabi mo. Yung pala, boboto ka rin ng i-archive yan. Loren Legarda, walang respeto na tayo sa mga yan. Sa 19 na yan, tandaan ninyo ang mga pagmumukha niyan dahil ilan dyan ay mga re-electionist sa 2028. Alam nyo na kung saan nyo ilalagay ang mga yan. Mga walang paninindigan. May paninindigan man pero para pa sa paninindigan ng mga Duterte. Masaktan na kayo, masaktan kayo, mga PI kayo, no? So kudos po doon sa apat, no? Si Risa, si Bam, si Kiko at si Tito Sen, no? Ito namang si Lacson, abstain, walang pakialam. So bahala ka sa buhay mo. Now, dito po sa GMA News Online, sabi dito, no? Lalo lang nating dadagdagan ang katuwaan ng mga Duterte minions at pasasakitin ang mga damdamin ng mga kakampings at dilawan at mga pro-impeachment. Senate archives articles of impeachment versus Sara Duterte. So yan na po mga kababayan, in-archive na po. Si Marcoleta, ang gusto niya pa initially to dismiss ang article of impeachment, pero sabi po ni Pampilo Lacson, wala naman yan sa rules of order natin. Di po ba? Ayan. Ano pa ang sabi dito ni Escudero? Let history, Mr. President, record that in this moment, we choose the Constitution. We choose the rule of law by defending the integrity of the Supreme Court and maintaining the system of checks and balances under a Republican system of government. Maniwala ka dyan kay Escudero. No, sinungaling ka, Escudero. Paano mo nasabing we choose the Constitution? Ano ba ang unang nasusulat sa Constitution? Na una yung forthwith. Anong ginawa mo? Ikaw yung naging puwet-puwet. Nakakahiya po mga kababayan, no? Sinungaling, we choose the Constitution. How? How did you choose the Constitution if you cannot even act on what the Constitution said? The Senate shall proceed forthwith. Di ba? Kung ano-anong definition ang pinibibigay mo sa forthwith.
Ginawa niya daw yung we choose the rule of law. Ha? Really? By defending the Supreme Court? The integrity? Anong integrity niyang Supreme Court? Questionable nga eh. Bakit? Biruin mo, isa sa mga basihan ng desisyon ng ponente ay yung ulat ng ABS-CBN na hindi daw nag-plenary ang HOR. O diba? And maintaining the system of checks and balance. Paano nagkaroon ng checks and balance? Sinaklawan ng Supreme Court yung rules ng HOR. Gumawa ng sariling rules yung ponente ng Supreme Court. Diba? Wag mo kaming lokohin, Escudero. Nako. Let this chamber be remembered, not for the passions we inflame, but the principles we upheld. What is your principle? What is the principle you upheld? You cannot even follow the Constitution. The integrity of Supreme Court is questionable because it only believes on rely on the news of one particular media giant. Anong prinsipyo nyo? The only principle you upheld is the principle to fight for the one family, and that is the Duterte. Ayan po. Ito naman ang sinabi ni Zubiri. He said the impeachment case may be pulled from the archives in light of the motion for reconsideration pending before the Supreme Court. Ayang problema. Lolokohin naman nyo ang taong bayan eh. Ang tanong dito, itong sa sinabi ni Zubiri na pwede naman nating i-pull out sa archive kung ang sakali ma-reverse ng Supreme Court ang decision nila. Di sana, hindi nyo muna in-archive. Inantay nyo muna yung desisyon ng Supreme Court sa motion for reconsideration. Sana tinapos nyo muna yung due process. Hindi. Ang ginawa ninyo, in-archive ninyo, trying, ito lang opinion lang to, trying to influence the Supreme Court. Kasi sabi nyo, in-archive na namin, ano pang desisyonan nyo sa MR? Sabihin lang yan siguro ng Supreme Court, susundan nila yung ginawa ng Senado dahil magkakampi naman sila, moot and academic, we stand firmly on the first decision. Wala na. Kasi pag sinabing, we reverse our decision, magtuloy kayo ng impeachment trial, ano na namang gagawin ng Senado? Pagbobotohan na naman nila, sabi ni Escudero. Diba? Ano ngayon sinasabi nyo, we upheld the integrity of the Supreme Court. Sabi nyo, sundin natin ng Supreme Court sila kasi sila ang last arbiter. Pag sinabi ng Supreme Court, mali kami, mag-impeachment trial ka, anong gagawin mo, Escudero? Kayo mga Duterte Black Senators, anong gagawin nyo? Susulsulan na naman nyo si Escudero? Wag na. Diba? Kasi ngayon, pabor sa inyo. Kaya kung ano-anong pinagsasabi nyo tungkol sa desisyon ng Supreme Court, paano? Paano pag hindi pabor sa inyo? Nakakahiya po. Okay? Ano naman ang sabi ni Tito Soto dyan? Abandoning the mandate. Senate Minority Leader Tito Soto and some members of the minority argued that the Senate should wait for the decision of the Supreme Court on the motion for reconsideration. Correct. Quote, how can the Senate archive something that is not before it? The articles are before the impeachment court. Tama. Hindi nga sila nag-convene as impeachment court eh. Legislative sila dahil nasa plenary sila, mga kababayan. Hindi sila nakarobe. Nakakahiya. Di ba? Sabi ni Hontiveros, I vote no. The 1987 Constitution entrusts the duty to try and decide all cases of impeachment to the Senate. Today we are voting to abandon that mandate. Correct. Binago na naman nila. Ano ang nilalagay sa Constitution? Escudero, sabi mo, you upheld the Constitution. Ano? Nakalagay ba sa Constitution? Magbotohan kayo? Nakakahiya naman, mga kababayan. Ewan ko, mga kababayan. Nakakahiya po. Ewan ko. Ang titindi nitong mga Duterte Black Senators, talagang ayaw nilang ipakita sa taong bayan yung accountability. Kasi bakit? Birds of the same feather sila eh. Diba? Magalit na magalit. Ang gusto ng taong bayan malaman kung may katotohanan o wala yung mga akusasyon kay Sara Duterte doon sa articles of impeachment. Ayaw nyo ipalabas, tinatago nyo. Ano ba tinatago ninyo? Madadamay kayo doon? Di madamay na ang madamay.
Kung talagang may mali kayo, maging accountable kayo. Yan ang pinapakita nyo sa taong bayan. Yan ang maging gusto nyong example. Wala nang accountability ang mga tiwali, ang mga earring government officials. Wala na. Wag na. Wag na kayong gumawa ng batas. Sino pang maniniwala sa inyo na gagawa kayo ng batas tapos gusto nyo sundin namin? Di ba? Ano kayo? Hindi naman kayo Diyos, ayun ang sabi ninyo. O bakit namin kayo susundin? Sino kayo? Wala nga kayong integridad. Ano ang sabi ni Miss Jokno ng dating presidente ng National Historical Commission? You call yourselves honorable? Eh hindi nga kayo ka-honor. You don't have any honor because you are only serving one family. Yung mga sinabi ni Escudero dito, sinabi ng ilang mga anti-impeachment, hindi po yan ang boses ng taong bayan. Boses nyo lang to protect one family, and that family are the Dutertes, the epitome of evil in the Philippines. Okay, now, pasok naman tayo dito sa sinabi ni Escudero sa mga former justices ng Supreme Court. Associate justices and one Supreme Court justice. Sabi niya, GMA News, Escudero slams ex-justices critical of Supreme Court ruling on BP Sara impeachment. Escudero slam retired Supreme Court justices who are critical on the High Court's ruling on the impeachment case against Vice President Sara Duterte. Bahagi ako ng kongresong nagtangka na i-impeach si dating Chief Justice Davide. Bakit ko sinabing tangka? Dahil pinigilan po kami ng Korte Suprema. In-enjoin at nag-issue ng TRO ang Korte Suprema at ito ang desisyon na iyan. O ayan. Pinipigilan daw sila nung mga dating mga justices na katulad na kabilang sila kabilang po sila Carpio, pinangalanan niya, Conchita Carpio, Supreme Court Justices Conchita Carpio Morales, Antonio Carpio and Adolf Ascuna, as well as former Chief Justices Reynaldo Puno and Artemio Panganiban. They all voted in 2003 that the second impeachment complaints against the Chief Justice Hilario Davide was barred under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution. Written by Carpio Morales, the decision in Francisco versus House of Representatives said that an impeachment is deemed initiated upon the filing of the impeachment complaint and referral to the House Committee on Justice, or when the impeachment complaint is filed and verified by at least one-third of the membership of the House. Nasaan na po ang lahat na nagre-reklamo ngayon at nagque-question sa desisyon ng Korte Suprema? Yung mga mahestradong nag-question ngayon, na-retirado na, bumoto sila pabor doon, o ayan. Escudero dito, iba po ang sitwasyon noon. Dito, nung nabasa yung 97-page na desisyon ng ponente ng Supreme Court na si Marvic Leonen, isa sa mga ginamit niyang source niya at nakalagay pa sa footnote, ay ang ulat ng ABS-CBN. Mamaya malalaman nyo sa isa nating vlog. Bumawi ang ABS-CBN sa Supreme Court, mga kababayan. Kasi nagagamit ang ABS-CBN na mukha namang mali. Mali yung pagkaka-interpret ng ponente. O ngayon, iba po yun. Wag mong isalang yun. Iba yung sitwasyon ngayon eh. May mali sa desisyon ng ponente, mga kababayan. Binago niya yung rules. Kailangan pang bigyan ng due process muna yung nai-impeach. Tapos sabi niya hindi nag-plenary ang HOR. Hindi po yung sinulat ni Conchita Carpio Morales. Kaya Escudero, wag kang magmalaki. Dahil you are out of line. Nako, Diyos mio. Nabasa mo ba ng buo? Inintindi mo ba? O lawyer kayo, di ba? So tama ba na gamitin ng ponente ng Supreme Court yung ABS-CBN News Report? Bakit hindi siya mismo nagtanong doon? Pumunta sa record books ng HOR. Ano ang ginawa nila during that February 5th? Nakakahiya. Diba? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.